Magandang araw po sa ating lahat, panibagong video na naman po tayo at welcome po muli sa aking YouTube channel. Nais ko munang batiin ang lahat ng aking mga manonood at mga taga-subaybay ng isang mapagpalang araw. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood at suporta. Today's episode ay magbabahagi lamang ako ng mga simpleng gamot na kailangan natin bago at pagkatapos manganak ng ating inahin. Para po ito sa mga baguhan pa lang o nagbabalak na mag-alaga kahit sa inyong backyard. Panuurin lamang po at isa-isa ay ipapaliwanag ko sa inyo sa simpleng pamamaraan lamang. Ang mga makikitang gamot o bitamina ay may katumbas na ibang brands na mabisa rin. Magtanong lamang sa pinakamalapit na Agrivet supply sa inyong area. Nasa 114 days na ang pinagbubuntis ng aming inahin pero wala pang mga signs na mag-labor ngayon. May mga gamot na po tayong inihanda dito na kailangan ibigay natin sa araw at pagkatapos ng panganganak. May mga supplements din na sinimulan ng ibigay ilang araw bago manganak. Umpisahan po natin sa oxytocin. Pitoxyl po ang brand. Ang gamit po nito ay pampahilab ng uterus, mag-expand ang cervix o yung daanan ng mga biik upang mailabas agad sila at na hindi gaano malayo ang kanilang interval. Pinibigyan ng 2 ml intramuscular ang inahin kung may nakalabas na kahit isang biik. Uulitin ko po, binibigay kapag may nakalabas na kahit isang biik. Nakakatulong din po ito sa milk letdown o pampagatas sa inahin. In other cases lalo na sa mga probinsya, ginagamit rin po ito para mapuwersa na mag-labor ang inahin. Lalo na kung medyo delay na ang panganganak o kung walang available na Lutuli sa ating area. Sunod ay ang antibacterial, Robic and Strep ang gamit ngayon. Pagkatapos manganak o mailabas ang placenta ay binibigyan namin ng 10 ml para mamatay ang mga bakterya na pumasok sa katawan ng inahin. Sa panganganak kasi ay nagtatamo ng mga sugat o gasgas sa daanan ng mga biik at sa ari ng inahin. Prone po ito sa mga bacterial infection na magdudulot pa ng mas malalang karamdaman. Pagkabigay ng antibacterial ay isunod naman ang pag-inject intramuscular ng 5 ml B-complex vitamins. Very stressful ang kanilang panganganak, maraming mga nutrients ang nawala. Gawa ng pag-diet sa kanya, maraming tubig at dugo rin ang nawala. Upang maibalik ang lakas at mga bitamina ay nagbibigay po tayo ng bitamina at naibabalik din ito ang gana niya sa pagkain. Nagbibigay din tayo ng dextrose powder o electrolytes hinahalo sa patubig o sa pagkain mismo para maiiwasan ang dehydration, simula ng pagbawas ng pagkain bago manganak hanggang sa pagsuso at mahiwalay ang mga biik ay nagbibigay po kami nito. Kahit isa lang sa mga ito ang gamitin o depende sa choice ninyo. Sa unang 3 o 4 na araw pagkatapos manganak ay hindi pa talaga fully recovered ang inahin. Kahit nagbigay na tayo ng antibacterial ay may iniindang sakit pa rin sa loob ng katawan. Maaaring hindi sapat ang antibacterial injection kaya kinabukasan ay may binibigay kaming paracetamol at amoxicillin powder. Malamang may lagnat pa ang inahin at may mga discharge pa at prone sa infection. Sinasalubong lang natin ang lagnat, dahil kung hindi maagapan ay mas lumala pa. Posibleng magresulta sa walang gana sa pagkain, magiging matamlay, at apektado na rin ang mga piglets. Maaaring paghaluin ang Para-V at Amoxil V. Maaari rin ang isang sachet ng Primoxil powder. Ihalo sa patubig o pagkain, mas maganda po kung medyo concentrated ang mixture at makonsume agad ang mixture sa isang araw at gumawa ng bagong mixture daily sa loob ng 3 araw. Kailangan po na mapanatili nating maging malusog at kondisyon ng inahin, dahil may mga biik siyang pinapasuso. Kapag naging sakitin ang inahin ay damay na lahat pati ang mga biik at malaking kawalan sa ating negosyo. Ngayon ay tingnan natin kung anong nasa loob ng mga lagayan ng ibang mga gamot para may idea po kayo. Konti na lang ang laman ng oxytocin dahil sobra lang po ito noong nakaraang anakan, bibili na lang ng dagdag baka kukulangin,
Katulad ng nabanggit kanina ay nakakatulong din po ito sa milk letdown. Kung mahina ang gatas ng inahin ay nagbibigay po tayo nitong oxytocin. Dalawang vials naman ang sa antibacterial, isang powder at ang distilled water. Gamit ang syringe ay kinukuha ang tubig at isalin sa powder. Sa lahat ng pagbibigay ng gamot ay ugaliin din nating basahin ang nakasulat sa label para sa karagdagang impormasyon at tamang administration. May previous videos din po ako kung paano ang proseso sa pagbibigay ng gamot na ito, lalo na sa mga nanganak o bago pabulugan ang mga inahin. Sana mapanood kung may oras po kayo. Maraming salamat po. Idagdag ko lang po, ang antibacterial na ito ay binibigay din namin bago bulugan ang inahin, substitute sa anti-parvo vaccine na Ferro Sure dahil walang available sa aming probinsya. Ito lamang po ang mga gamot na maaari din ninyong gamitin para sa inahin bago at pagkatapos manganak. Kung may iba pa po kayong nalalaman na gamot o bitamina na wala dito lalo na sa mga bihasa ay maaaring po ninyong ibahagi sa comment section. Malaking tulong po ito sa lahat na may alaga. Maraming salamat po. Ngayon ay hinihintay pa namin na mag-labor ang inahin at excited na rin kami sa kanyang panganganak. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at karanasan bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan at may nakuhang simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi ngayon. Maraming salamat sa panunood at happy farming po sa ating lahat.